What's up class? Welcome back to my channel. Ngayong araw, pag-usapan natin ang pamalaan. Alam niyo ba na para itong driver na may mga tigawa ng mga traffic rules at may mga judge kung sino ang nabangga. Dito sa unang eksena, ipinakilala natin ang tatlong sangay ng pamalaan. Ipinakita na parang sasakyan ng gobyerno, may nagpapatakbo, may gumawa ng batas at may naghuhusga. Ibig sabihin may kanyang-kanyang papel ang bawat isa para maayos na gumana ang bansa. Kapitan, Presidente, kahit sino, ang kapitbahay ko ayaw magbayad ng utang. Tapos yung basurahan sa tapat ng bahay namin ginawa ng subdivision ng mga langaw. Nasa na ang gobyerno? Relax lang, Marites. Nandito na ang ihikotibo, ang tagapagtupad ng batas. Linisin natin yan. Magpapadala ako ng truck ng basura dito. Ngayon din. Siya ang hikutibo, siya ang nagtatrabaho on the ground at siya ang nagpatakbo ng mga proyekto. Dito sa eksena na to, dito nakikita natin ang trabaho ng ehekutibo. Kapag may problema ang mga mamayan, sila ang kumikilos at nagpapatupad ng batas. Sila ang gumagawa ng aksyon para maresolba ang mga issues sa komunidad. Teka muna, Mr. President. Hindi pwedeng aksyon agad nang walang ginagawa. Kailangan natin ng batas para sa tamang pagtapon ng basura. Senadora, ang tagal naman, ang baho na po. Ganun talaga, Marites. Ako ang lehislatibo. Kami ang gumagawa, nag-e-edit, at nagbubura ng mga batas. I propose House Bill number 404, bawal ang tamad magsegregate. Siya ang senador, ang utak ng mga panuntunan sa bansa natin. Sila ang gumawa ng mga rules of the games. Sa pangatlong eksena, ipinakita naman ang papel ng lehislatibo na hindi pwedeng basta kumilos ng walang batas. Ang lehislatibo ang gumawa at nag-aaproba ng mga batas na susundin ng lahat ng tao. Importante ako. Ako ang napapagod sa labas. Excuse me, kung wala akong batas, wala kang gagawin. Tumahimik ka lahat. Ako ang hukuman. Wala sa inyo ang mas importante. Lahat tayo pantay-pantay. Trabaho ka siguraduhin na ang batas ng senador ay tama. At ang ginagawa ng presidente ay naayon sa konstitusyon. Paano naman ang utang ng kapitbahay ko? Marites, based sa batas, kailangan niya dumaan sa mediation. Hindi pwedeng basta-basta niya siyang ipakulong dahil lang sa utang sa sardinas. Dito sa eksena na to, dito natin nakita ang konsepto ng check and balance. Walang sangay ng pamalaan ang mas mataas sa isa't isa. Ang hukuman ang nagsisiguro na tama at naayon sa batas ang ginagawa ng ehekutibo at lehislatibo. Kita nyo yan? Yan yung tinatawag na check and balance. Walang bida, walang kontrabida, kundi dapat sila magtulungan. Ako ang nagpapatupad ng batas. Gumagawa din ako ng batas. At ako ang boss nyo. Ang inyong mga kapangyarihan ay galing sa taong bayan. Sa eksenang ito, nalaman natin kung sino ang tunay na boss. Ang mamamayan. Sa isang demokratikong bansa tulad ng Pilipinas, ang kapangyarihan na pamalaan ay nagmumula sa taong bayan. Teka mo na, Mr. President. Teka mo na, Mr. President. Senadora, ang baho na po. Kapitan, Presidente, kahit sino. Yapo. Paano naman ang utang ng kapitbahay ko? Okay, ma'am. Minusa. Mati naman, buhat yun. Ano daw sa to? Na may ilay. Ang ratings Ma'am, ko kay kailangan, buhat yun. 9/10. Ikaw. Well, over 10. Oh.